Nagbabalak ba kayong bumisita sa Cebu City pero first time nyo? Well, isi-share ko sa inyo ang aming experience as we travel and enjoy visiting the Queen City of the South. Nagbook pala kami ng sasakyan para maihatid kami sa Jensen Airport. Karamihan sa mga taxi drivers dito gusto ng fixed price kaya kahit malapit lang kami sa airport, I have to pay 500 pesos for the ride. I highly recommend Jensen Fetch Transport. Search nyo lang ang FB page nila. The good thing is magbabayad ka not for the fixed price but they will charge you basically through distance. Kung dati nagbabayad ako ng 500 pesos, ngayon 295 pesos na lang. Ang laking tipid, di ba? 1 month later, bago kami nagplanong mag-Cebu, nag-download kami ng app na ang tawag ay Airbnb. Dito ako naghanap ng pwede naming matirhan sa Cebu. Pinili naming magstay sa condominium for 5 days kaysa mag-hotel. Malaki at malawak ang Cebu City, but I highly recommend San Vida Tower. Meron itong 30 palapag. Ang maganda pa rito, may 3 malls na walking distance lamang sa area. Ang SM Cebu City, G Mall of Cebu, at Robinson's Galleria Cebu. Dahil dito kami magse-celebrate ng New Year, pinili kong kumuha ng unit sa 28th floor. Isa ito sa mga rooms na may pinakamurang rate per day. This room is good for 4 people. At tingnan nyo kung gaano kaganda ang room na to. Message me para mabigay ko sa inyo ang detalye ng may-ari. Follow for part 2.